Sumugan right here. And I'm your girlfriend's other boyfriend, Ting Calabao #2. This after the event, we in the streets right now. This is the after school fight. We already getting started. Check it out. Sure? Yeah. We got Apple and Saya. Yeah. Everybody say yeah. Alright, cool. Check it out. It's gonna be like how it's been going on all day. 3 rounds. No overtime. 60 seconds, 1 minute each. But you guys can overlap if you like. Alright. Saya, that's the deal. Hey, who goes first? Saya goes first. Yo, hold on, let me get the timer right now, even though it might not even make a difference. Video. Ready? Action! Puro rematch yung tema ng event na to, kundi ako nagkakamali. Kaya nagtataka ako, bakit ako pa yung napili mo na makatunggali? Pokin ang ina naman, wala ka ng tamang ginawa. Para makabangon ka, kailangan ba hilahin mo pa ako pababa? Yung lagay kong araw dito alanganin, pagkat ikay sanay na sa kahihiyan, pero tignan natin kung kakayanin kung makapatay ng patay na. Hindi ka para sa battle rap, sa ibang bagay ka nalang kumilos. Maghuhurado ka na nga lang sa battle rap, inuulan ka pa ng batikos. Kaya malamang dahil sa'yo yung judging magkaroon na rin ng time limit. Pag maghuhurado ka sa laban, yung explanation mo inaabot ng 5 minutes. Basta matapatan ka ng camera, pasiklab ka ng todo, tamang ako, pinakademonyo mag-rap! Teka, putang ina bobo! Kaya sadyang, huwag mo na sanang pagpilitan na maging next na boss. Sadyang malakas na yung kampo, hindi na kailangan ng extra Diyos. At putang ina yung panapos kong linya na wala sa utak ko, pero kaya kitang pagbuhulin kahit isama mo pa yung nanay mo at tatay mo. Sige, time. Yeah. Let's go. Sa sobrang addict mo sa ethics, si Dicta ang paborito mong rapper. Politiko, Dick Gordon. Artista, Dick Israel. In short, bading ka. At sa sobrang kabadingan nito, nung nakakita siya ng book na Moby Dick, sinubo niya yung libro. And speaking of libro, late 20s na tong si Sayad, pero estudyante pa rin ng dunggong. At kung itatanggi mo yan, pipingutin ko ang iyong mga utong. Kaya maawa ka naman sa nanay mo, huwag ka na kasing magpakaulapong. Kasi para ka lang si Benjamin Button. Kasi tumatanda ka ng paurong. Kaya huwag ka na magmarunong at huwag ka na rin dumakdak. Naawa kasi ako sa nanay mo, kasi may anak siyang palpak. Kaya mag-aral ka na lang, gago ka, at huwag ka na lang mag-rap. Kasi yung mga grado mo parang susunang lola. Parati kasing bagsak. Ako, may diploma, may bahay, may trabaho. Ikaw, palamunin at undergrad ang gago. Kaya sa lahat ng angulo ako panalo. Kaya kung tingin mo matatalo mo pa ako, para ka lang si Jeffrey Tam pa nagmamagic. Kasi nag-iilusyon ng rapper na to. Yeah. Let's go, ha? Estudyante pa rin ako hanggang ngayon, oo. Kasi tumanda ako sa kalye. Ngayon lahat ng natutunan ko doon, gagamitin ko sa'yo ng grabe. The Death Architect. Pero nursing yung tinapos mong kurso. Ba't di na lang APOC the Death Nurse? Kaso ang weirdo, APOC nurse o nurse APOC. Hey, ba't di ka magpasa ng resume kay Dr. Dre? Tapos sabihin mo sa kanya, lumalaklak ka ng regla. Pero teka, may nadiskubre akong aberya. Lumalaklak ka ng regla pero nandidiri ka kumain sa karinderya. Ang trip niya, Jollibee. Chicken, spaghetti, rice, extra gravy. Paano ko nalaman? Saksaan ka ng katangahan, pinangalandakan mo yun sa FB. Oil. Okay lang. Huwag ka sumabat, putang ina mo kayo. Sorry. Ayan, puta. Nakalimutan ko na naman yung linya ko, pero partida na to, parang manalo ka naman ng isa. Kasi kahit walang mantika, walang sahog, yung laman loob mo lang kaya ko na ipanggisa.
At yung bonnet mo lagi mong suot, di mo naman yan linalabhan. Yan din yung pinangpupunas mo pag nagjajakul ka, tangina wala ka na bang kahihiyan. At, sige, tayo. Yeah. Let's go. Nung wala pang flip top at sunugan, bali wala lang to si Barry. Bubuntot lang yan sa events ng Donggalo at kung saan mang hip-hop na party. Hip-hop na party. Namimigay ng demo kung kani-kanino pero tablado siya palagi. Kaya ang laban na to, parang shadow boxing lang. Cause I'm battling a nobody. At paano mo ako tatalunin kung ako yung idolo at ehemplo? At kung itatanggi mo yan, naapos ko yung pagmumukha mo sa semento. Kasi tuwing nagsusulat ka ng kanta, binabase mo lang sa akin mga disenyo. Kaya tatawagin kitang engineer. Kasi wala kang silbi pag wala kang arkitekto. Boom! Kaya ako, rason kung bakit yung pagsusulat mo naging banayad. Kumbaga, isa ka lang naman sanggol na tinuruan ko lang kung paano lumakad. Kasi mga sikreto ko sa pagsusulat, inabot ko lang sa'yo mga palad. Kaya tawagin ninyo ako psychiatrist. Kasi ako ang nagpagaling sa sayad. Time, motherfucker. What up, son? Yeah. I quit, man. Round 3. Last round. Bigyan mo na lang. Gusto niyang imahe salbahe. Kaya nagpatuto siya sa leeg niya ng dolphin. Tapos sa braso niya may burde na Batman and Robin. Ang ibig ko sabihin, yung lyrics mo kahit gaano katindi, malandi yung pagkatao mo kaya hindi ka nakakakumbinse. Ba't ba gusto mo kong katayin? Dahil ba hindi kita kinukonsinte? O marahil dahil pagpasok ko sa kampo, nawalan ka ng silbi? Ang crowd reaction yan, masyadong nakaka-distract. Pero si Apok nung tinanggap yung laban na to, parang siyang nag-self-destruct. At pukin ang ina naman yung pag-choke pala nakakahawa. Pero pag lumabas yung video na to, ikaw pa rin yung magmumukhang nakakaawa. At kawawa, sabi nung nasa likod ko, na hindi ko siya kilala pero may hawak siyang cellphone, pwede ko ba yan ibulsa tapos ibenta ko sa rekto o kung saan man natatawa ka, donate na lang sa itong panalo mo. Kung merong 5 hurado, wag na kayo mag-judge. Sige, tinatanggap ko na yung pagkatalo ko kasi magkagrupo naman kami at aminadong siya nga ay matindi. At may naalala ko pre, sabi sa akin ni Balakid kung gusto kong matuto ng kabrutalan, sa'yo daw ako magpaturo. Oo, yun na yaing sinubukan. Pero tae, ang nangyari, mas marami ka sa aking natutunan. Yeah. Di porke gumagangsta ka sa kanta, isa ka ng makatambuo. Siguro pa nagsusulat ka ng kanta, gamit mo protractor. Kasi rhymes mo ang gulo. So ano feeling mo, si Asyong Salonga ka na? Ano, mas matigas ka na sa bato? Well, tawagin mo ang Erning. Kasi kagrupo mo mismo ang tatapos sa'yo. Yeah! Kasi pag gumagangsta ka sa kanta, lumalabas ang iyong kamangmangan. Akala mo kasi ang hip-hop at gangsta ay pareho at isa lang. Kaya pag gumagangsta ka sa kanta, sige, masarap lang yung pakinggan. Kaya style mo parang parol. Maganda lang sa panglabas pero wala namang laman. At balita ko, duwag ka lang daw sa Quezon City. Hindi na yung katataka. Kasi nung sinabi ni Aklas na ang sarap bulok, wala ka namang nagawa. Kaya reputasyon mo sa Quezon City, pare, not so good. Kaya para ka lang emblem ng kotseng Jaguar, kasi isa ka lang pusi sa hood. Kaya wala akong pakialam kung naman lang gusto mong isulat sa papel. Kung meron ka mang AK o Glock, hindi ako mandidiskarel. Kasi para sa akin, ikaw lang yung bidang babae sa pelikulang Resident Evil. Kasi isa ka lang naman bitch na may sangkaterwang barel. Damn! Apok and Syed, yo. Check it out. We're gonna take it to the judges now. Hi, Don G. Belica, Shots Fired Entertainment. Yes. Para sa akin, nanalo si Apok. Bakit? Kasi although kaibigan ko si Sayad at saka si Apok, parehas silang kampo ritmo, syempre tropa yan, putang ina pare. Pero sobrang solid nung sinabi ni Apok against kay Sayad doon sa first round. So para kay Apok yun.
pambayad sana ni Sayad kay Apok sa second round, kaso nga lang medyo parang nawala siya sa gitna. So, solid pa rin binigay ni Apok. Doon sa, para sa akin, para sa tabla sila doon sa second round. Then sa third round pare, Apok. So yeah, Apok, Campo Terrorismo. Okay, full of music. Apok versus Sayad. Ang binoto ko si Apok. Bakit? Kasi first round, ang ganda ng start ni Sayad, kaso nag-stutter siya sa huli. Yung round naman ni Apok, swabe naman na nabigay niya lahat. Second round, so kay Apok yun. Second round, ganun din eh. Mas humaba naman yung stutters ni Sayad this round. Tapos kay Apok, tuloy-tuloy pa rin. So Apok pa rin, tapos third round, freestyle si Sayad. Galing. Yung kay Apok, kasi solid yung ginawa niya. Tapos si Sayad nag-stutter, so Apok. Yo, what's up? Negativo here from Marshall Camp Records, Tuesday Troop, Conectado, X2 Vigilantes. Yung laban between Apok and Sayad, pareho silang mahusay. I have to give credit to Sayad kasi although nawala siya, nagawa niya mag-freestyle. Kaya nga lang yung mga punchlines na hindi kasi tindigan, punchlines na binitawan ni Apok. And based on punchlines, yung heaviness ng punchlines, yung intensity, saka yung consistency kay Apok, so my fucking vote goes to Apok. Magandang gabi po sa lahat. Schizophrenia, Lahate, One Day Z. Araw na naman yung sunugan. So, Sayad versus Apok. First round, kay Apok ako. Bali na-explain na naman din nila yung mga kung ano yung kaibahan kung bakit si Apok yung napili. Kay Sayad kasi nagkaroon siya ng stutter na kalimutan niya yung linya kahit panoorin mo pa ulit. So 3 rounds siya. First round si Apok, second round pantay. Tapos yung third round si Apok ang binato. So I just want Conectado FMCC. Ang ganda ng battle kanina, ang ganda ng balikan. Sobrang amazing kasi talaga na-exchange nila, parehas mapangis. Yung punchlines nila, titignan mo, sarap panoorin. Pero gusto nagmarka talaga yung mga lines sa akin ni Apok, lalo na yung mga wordplay niya. Sobrang bigat ng mga binitawan niya. Hindi ko na kailangan specify. Manoorin niyo lang yung videos kung hindi niyo makuha exactly yung malalalim ng wordplay. Yung iba kasi talaga it's deeply delivered. So, let's watch the video. Apok. To Apok also. So, sa araw na to, fellow Sayad, exclusive, unfinished business, secret match. Thank you for tuning in. Yeah.